namin sinabi sa'yo, gusto kong makausap ang anak mo dahil ayaw kong maoperahan siya dahil delikado para sa kanya yun. But baby, she needs it. Tuluyan na ngang lumabas ang tunay na ugali ni Moira na nakitang halos magkatikit na sila RJ at Lynette sa sinalihang paper dance. Kaya inaway si Lynette, nakabit umano. Natigil lamang ang away nila nang magpaputok na ng baril itong si Madam Lutos at ang kasamahan ay agad dinisarmahan ang mga pulis. At sila na naman ipinasok ng mga preso sa loob ng kulungan. Sa utos ni Madam Lutos, ang mga doktors at mga panauhin ay hostage rin ng mga kasamahan ni Madam Lutos at maswerte itong si Giselle na kalalabas lamang bago nangyayari ang pang-hostage habang si Moira ay sinisisi ni Lynette at RJ na siya umano ang may pakana ng lahat. Pero ayon kay Moira, wala siyang kinalaman sa pang-hostage. Samantala, tinawagan ni Madam Lutos si Giselle para sabihin na hostage nito ang mga taga-Apex at lalo na ang mga doctors at para maniwala ay ipinakita ang larawan. Labis na nag-alala si Giselle para sa mga doctors lalo na kay Annalyn at sa kapatid niyang si Obeng. Ayon kay Madam Lutos na hindi siya masama at walang mangyayaring masama sa hostage kung makausap niya lamang ang kanyang anak na si Carla at huwag ituloy ang operasyon. Dali-dali namang pumunta si Giselle sa OR pero huli na at nakasalang na sa operasyon itong si Carla. At sa suhestyon ni Justin ay nakausap ni Madam Lutos itong si Justin na nagpapanggap na si Carla. At sa napag-usapan, tumupad si Madam Lutos na pakawalan ang hostage pero hindi lahat at maiiwan ang pamilya ni Giselle na si Moira ang tuturo kung sino ang maiiwan. Ipaiiwan kaya ni Moira si Lynette at malaman kaya ni Madam Lutos na piking Carla ang nakausap niya. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.